Noong mga oras na yun ay papunta nga kami ng Angay at bibili nga kami ng pangregalo ng aking pamangkin. At dahil lagi ko nga kasama ang aking mga anak, hindi nga pwede hindi ko bilhan ng laruan mga yan. Tignan nyo naman ang aking panganay, hindi ko nga maintindihan kung masaya ba siya o malungkot. At habang ito naman ang aking bonsai, abitay nga ang ngiti. At wag nyo na nga pong pansinin ang kanyang bangs, ay maladura nga talaga yan. At tignan nyo naman ang dalawang yan at hindi nga halatang excited nga yan. At ito na nga din yung aking pamangkin na may birthday. At noong mga oras na yan ay sinimulan na nga ang kanyang selebrasyon. Pagkatapos nga makantan yung aking pamangkin at ayun na makikita nyo na nga aking likod na napakalapad. At tignan nyo naman yung aking buhok ay parang ang buhok ng kabayon at kailangan na nga plancha. At minsan nga pag tinitigan ko ngayon sa salamin ay gusto ko na nga gamit yung plancha namin. Pero napag-isip-isip ko nga na wag na pala dahil nga kailangan ko nga pabayin yung aking buhok. Para naman maranasan ko maging Rapunzel kahit minsan. Pwede nga. Sabi lang yun. Mga time na nga yan ay nakipagsiksikan nga ako at kinukulit nga ako ng aking anak na kumuha ng hotdog. At nagtataka talaga ako dito sa aking anak pag ay nandun nga sa bahay namin ay hindi nga nakain ng hotdog yan. Pero pag nasa birthday yan ay talagang kumakain nga ng hotdog. Ang mga bata talaga hindi mo talaga maintindihan yung kung anong trip nila. At yung nakakulipin nga pala, yun nga pala yung nanay ng celebrant ay napakaganda talaga ng pinsan ko na yan. Sayang nga lang, di ako nabahagian ng kanyang kagandahan, charing. At yung nakakulay violet nga pala, yan din yung aking pinsan, pero ang tawag ko nga dyan ay ate. Kayo po ba, may mga pinsan din ba kayo na ang tawag ay ate? At minsan naman tita o di kaya tiya kung ano man ang tawag natin. Hindi ko nga din talaga alam kung bakit yun nga ang tawag ko sa kanila. Basta komportable nga ako ni yun ang tawag ko sa kanila. At mga oras na yun, nakalimutan ko nga na may kamera nga pala ako sa likod. At di ko nga maalala kung ano nga sinisilip ko ng mga tayo na yan. At pagkatapos nga nilang kumain, tayo na nga nagligo na nga mga bata. At kitang-kita nga sa mga mata nila yung saya. At matapos nga ng buong maghapon at ito na nga nangyari sa akin ng pagka-uwi ko sa bahay at napagalitan na nga ako ng aking anak at sabi nga sa akin at huwag na nga daw ako mag-inom kahit na nga minsan na nga ako nag-iinom. At hindi ko nga alam na kinukuha na nga pala ako ng video ng aking anak. At ang akala ko talaga nung nawalan nga ng kuryente ay doon na nga ako nagsuka pero hindi pala. Bago nga pala kami matulog ay nagsuka naman pala ako at inasikaso nga ako ng aking anak at paano ba yan hanggang sa muli.